Eto, pag-usapan naman natin mga kababayan, speaking po sa mga iboboto natin, kasama po ng mga nabanggit ko kanina. Alam ko yung iba ayaw nila kay Erwin Tulfo, pero patuloy pa rin ako na iboboto ko si Erwin Tulfo, mga kababayan. Busita, siyempre yung mga Marcos talaga, baka si Pacquiao, isasama ko na yan. 'Di ba? Eto, bakit GP ba, bakit nagtataka kayo? 'Di ba marami naman po na nagko-comment sa inyo kapag nagpo-post ako kay Abalos, talagang gusto nyo rin number 1 si Abalos sa inyo, parehas po tayo. Ako po, nagulat din ako sa balita mga kababayan, marami po kasi ang kumundi na. Ano daw ang nagawa ni Abalos nung hindi pa siya tatakbo bilang senador? Ito po ang sagot mga kababayan. Alam nyo ba na si Benhur Abalos ay naging dating MMDA chairman, na kung saan po ay naging utak din ito na mabilis na pagbiyahe ng mga kagaya ko po na nagtatrabaho noon. 'Di ba? From Quezon City to Taguig, mga kababayan. Hindi lang 'yon. From Quezon City to tawag dito, Ortigas. 'Di ba? Noon, napakasikip po, walang masakyan at tayo ay nalilate lagi sa trabaho. Kaya nga ang ginagawa ng mga colleague ko, dati lumalapit sila ng kanilang boarding house na kung saan po sobrang pahirap sa aming mga commuter. Sobrang pahirap din dun sa mga kababayan natin na nagrerenta ng mga kondo, na nagrerenta ng kanilang malapit na tutulugan doon sa aming trabaho. 'Di ba? Pero nung si Abalos po ang nakaupo, pinabilis nito ang ruta. Pinabilis nito ang mga bus na noon nag-aagawan, nagbubungguan at lagi pang nag-aagawan ng mga pasahero. 'Di ba? Ang style nung isa nakaganyan. Ang style nung isa nakaganyan. Halos ayaw na po kumilos ng mga bus noong mga panahon na 'yon, mga kababayan, pero napadali po. Kaya tumagal ako sa trabaho ng 10 taon. O GP, hindi ka naman nagbabasa. Loko-loko. Ano po? Kailan lang ako nagkaroon po ng motor? 'Di ba? Pero dati ay talagang pahirapan, bus po talaga ang sinasakyan. Pero kawawa ang mga commuter, lalo na yung malalayo sa kanilang mga trabaho, dahil kailangan mo pong magsayang ng oras diyan po sa EDSA para lang makapasok ka, dahil kapag ikaw po ay umalis sa saktong oras, wala kang allowance, hindi allowance na pera, allowance sa oras, ay sigurado po malilate ka at mateterminate ka sa trabaho. Ito po ang ginawa ni Abalos noon, mga kababayan. Sa mga naghahanap po sa akin, kasi kanina, ang yayabang ng mga nasa Facebook, wala daw ginawa si Abalos. Wala daw naitulong. Kayo, alam ko, tinanong ko sila, commuter ba kayo ng EDSA? Commuter ba kayo? Dumadaan ba kayo sa EDSA? O ito ang ginawa ni Abalos, mga kababayan, pinadali ang buhay ng mga commuter. Hindi po ito pagluloko. Hinanap ko pa po ito, mga ka-GPnatics. Is border control affecting the traffic here in Metro Manila, Chairman? And if not, what is causing the traffic? Well, as far as traffic is concerned, there are no border controls yet with regards to this Delta variant. As you could very well know, the quarantine status right now is that you could go from point to point, etc. And probably, if you talk of border controls, the NCR Plus, that is only effective if you have the same level of quarantine status. But we're different right now. I think the only quarantine status that is shared with the other regions will be Bulacan, that is close to Metro Manila. Traffic right now is, I would say, pre-pandemic times rain, the volume of vehicles passing through EDSA is about 402,000 or 405,000, more or less, approximately. Right now, it's about 382 or 385,000 passing through EDSA. So you still have a buffer, but we're checking on certain intersections because this bus carousel system, it means that all buses will be on the left side. It's a bus carousel type. Okay. So that they will be confined to one lane. Sa kanya nang galing yung idea
na magkaroon ng bus carousel. At nakikita naman natin ngayon yan, napaka-effective dahil kahit yung mga matataas na tao like the congressman, ito nga nung nakaraan nagkaroon ng issue itong anak ni Rapi Tulfo, 'di ba? Si Rap, mga kababayan inuhuli itong si Chavit Singson. 'Di ba? Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung bilis ng biyahe from point to point or dun sa lugar na pupuntaan na pinanggalingan mo at pagtatrabahuhan mo, hindi na ganon kahirap. 'Di ba? Kung sabihin natin maraming mga commuters, pero doon lang magkakaroon ng interval, doon lang magkakaroon ng sabihin natin matagal kasi nakapila ka. Pero once na nakasakay ka at nakaalis na yung bus, hindi ka na mangingimi o hindi ka na kakabakabahan na malilate ka kapag malayo po yung trabaho mo. Ibig sabihin, matatansya mo. Dahil dire-diretso na po ang biyahe ng mga bus. Meron na silang sariling lane. 'Di ba? Pinagaan po yung, sabi ko nga sa inyo, pinagaan po ang buhay ng mga commuter. Yung mga wala pong pambili ng motor, yung mga walang mga pambili ng sasakyan, yung mga tao na nakikipagbakbakan araw-araw po dyan sa daan para lang makapasok ng trabaho at may maibuhay sa kanilang pamilya. Ito ang isang masasabi ko sa inyo, sa mga bashers ko na pinupost ko si Abalos. Anong sinasabi nyo walang napatunayan? Huwag kayong bumiyahe sa EDSA. Huwag kayong sumakay sa bus. Sumakay kayo sa mga ibang mga sasakyan ninyo. Oh. And they will just not stop on every corner of the road. It used to be that they stopped when on the right side and they used to occupy 2 or 3 lanes. Now it's more, I would say it's more effective right now. However, and this is a big but, they to make this effective last year, they closed all intersections. So what I'm doing right now is reviewing the Okay, numbers. tanyo, mga kababayan, not only me na yung nakaranas pala nito, sabi ni Ayo, malaking tulong yung bus carousel na yan noong nilibre ni BBM yung pamasahe. Nakinabang ako dyan. Of course, mga kababayan, si PBBM nilibre yung pamasahe. Pero kanino po nagsimula yung idea na yan? Siyempre, idea yan ng dating MMDA chairman na si Abalos. 'Di ba? Kami rin, tumira din po kami ng Mandaluyong. Hindi sa labas sa loob. Hindi, joke lang. Hindi po sa loob, sa labas lang mga kababayan. We're trying to open strategic locations for intersections. Why? We could open these things because these intersections, because the bus could stop and go. They need time to deploy. They need to stop for the dispatching of passengers. So there are still areas that we could open intersections while they're dispatching. We could place personnel there where vehicles could now take a U-turn while the buses are on a stop. No? So the buses can still go on seamlessly while we've opened the intersections. And this is our strategy and I think it's working right now. Exactly. Yan yung sinasabi ko kanina mga kababayan. Kung iisipin yung sinasabi niya, merong intersection dahil nga may special carousel lane. Diba? Diretso lang yung pagtakbo. Pero yung ibang mga sasakyan, may intersection, nakakadaan sila sa intersection, pero yung carousel lane, dahil meron pa yung paangat, nakakadiretso. Seamlessly, nakakapagtrabaho ng maayos, dumidiretso ng maayos, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko dyan sa bus lane. Uy, JP, bakit bus lane lang ang meron? At least, kahit pa paano mga kababayan, nabigyan solusyon. Lalong-lalo na yung mga commuter na nangangailang. Kasi dyan sa EDSA, normally, mga nagtatrabaho naman ang dumadaan dyan, sumasakay ng bus, di ba? Pero na lang kung mayaman ka, meron kang kotse, meron kang motor. Hindi po ba? Pero yung mga pangkaraniwang mamamayan, pangkaraniwang mga tao, they ride on the bus. Yan talaga yung paraan nila eh. At kailangan, itong mga taong ito, sobrang nahihirapan. Kagaya nga po ng inyong abang lingkod noon. Lagi po akong advance pumasok. Kahit advance pumasok, 3 hours na, anak ng tinapa, nalilate pa rin ako. Oh. Talk about personnel. Do we have enough deployments of traffic enforcers right now? How many?
Actually, Rain, before when I became MMDA, I was surprised that about 24, even close to 30% are senior citizens, and they're working at home. I told my staff, how can traffic enforcers work at home? Nako, ito yung mali dati. Ito yung mali dati sa totoo lang. Biruin nyo during the pandemic, mga kababayan. Traffic enforcer, hindi naman ito yung mga sasabihin natin talagang kailangan pumunta sila kailangan sa bahay sila magtrabaho. Siyempre, sasakyan ang binabantayan mo. Tapos, yung, hindi tayo nambaba siya. Sabihin natin senior citizen, dapat magpahinga na talaga yan. Kaya lang nakikita ko, bakit naisipan ni Abalos dati na palitan yung mga senior? Dahil nga sila ang ginagawa nila, senior na sila, nagtatrabaho pa, pero nagiging walang silbi. Kasi, GP, grabe sama mo naman, walang silbi. Senior na nga po. Sino dapat ang babantayan pag traffic enforcer? Di ba mga sasakyan? Tapos iisipin nyo nasa bahay. Anong magagawa nun? Sabi ni Abalos, ganito na lang. No hard feelings. Hindi namin kayo tatanggalin basta-basta. Kaya lang, binabantayan natin sasakyan. Paano nyo mamomonitor yung mga sasakyan kung nasa bahay kayo? Kung hindi nyo na kaya, dahil nga senior na kayo, pwede namin tanggapin yung anak ninyo, yung kamag-anak ninyo, pwedeng palitan or pumalit sa inyo. 'Di ba? Kung kayo ay nahihirapan na, hindi nyo kaya sa kalye. Baka pwedeng yung anak mo, pwedeng yung kamag-anak mo. Ibig sabihin, itong taong ito nagpapahalaga. 'Di ba? Pinapahalagahan niya yung mga kababayan kasi hindi siya yung tao na masasabi ko, mga kababayan, na ano lang, basta tanggalin, wala na siyang pakialam. Masasabi natin na si Abalos ay makatao. 'Di ba? So, the first thing I did is discuss things with them if possibly some of them could retire, or if not, if they want to retire, because I know it's hard right now. I do not want economic displacement. I told them I will get your son, even your relatives, or anyone that you will tell us that you want to enter MMDA, but they will be given priority. And aside from that, I've hired 1,000 more traffic enforcers last month. So this will really beef up our traffic personnel on the ground, Ray. Currently, how many traffic personnel do we have on the ground, Chairman? I do not have the exact numbers right now, Rain, but I'm sure they're more than adequate with the 1,000 that we have hired. All right. Kita nyo, sa dami na yun, 1,000 na katao, mga kababayan, dineploy nila, di ba? Kumbaga, nakakapagbigay din ito ng tulong sa mga kababayan natin na walang mga trabaho. Kumbaga, job, mga kababayan, job opportunity, di ba? Hindi yung pinababayaan lang, wala sa qualification, or hindi tinatanggap, di ba? Sa pagbibigay po ng 1,000 na trabaho sa mga kababayan natin, isang malaking tulong yan sa kanilang mga pamilya. What traffic management methods have been working so far? You mentioned the bus carousel system. You feel that that's been effective, given some tweaks. What about the pedestrians at the islands? What about the mall schedules? Other methods that you feel might help ease traffic? Because we're not 100% open yet. All these businesses are not 100% open yet. We are still under GCQ, and yet our traffic volume is already nearing maximum, which you said was at 405,000 vehicles passing through EDSA. Well, actually, Rain, it's like this, no? When you look at traffic, it's really basically the capacity of your road network right now. The capacity of EDSA is only good for 300,000. Right now, before pre-pandemic, it's 405,000. So that's 105,000 more. Right now, it's 382,000. So the only way that you could really reduce traffic is to build more infrastructures. Infrastructures like the NLEX and SLEX, it really helped a lot. And they've now opened it's called the Kalayaan Bridge.
it's the bridge coming from Pasig, going through Makati, and the BGC Bridge. And not only that, parallel to Guadalupe Bridge will be the Mandaluyong and Makati Bridge. So, sa madaling sabi mga ka-GP Natics, hindi na natin patatagalin, no? Isa rin to sa mga nakaisip na magtayo ng mga other infrastructure para naman hindi po yung volume ng traffic, di ba? Nagkakaroon ng traffic jam. Sabi nga ni Kelly, imagine from Cavite to BGC Taguig 2 to 3 hours ang traveling time mo. So, by having those infrastructure, pwede pong ma-scatter natin yung mga sasakyan at hindi sila nagbabanggaan, hindi sila nagkukumpulan, at nagkakaroon tayo ng kumbaga parang maluwag yung trapiko. 'Di ba? Hindi man natin totally, mga kababayan, na talagang mapapaluwag, but at least malilesen natin yung pag-jam ng traffic. Hindi po ba? So sa mga sa akin dyan, salamat po sa inyo ha. Binigyan nyo ako ng idea, mga kababayan, kung ano po ang nagawa nitong si Benhur Abalos nung siya po ay MMDA chairman. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga ka-GP Natics, sa pagsama ngayon. At thank you so much din po sa walang sawang suporta. 84,000 subscribers na tayo at this moment, mga kababayan. Konti na lang, silver button na tayo. Maraming salamat po.